mula na sa ating online Bible study at awitin natin itong matamis na kapayapaan. Sa puso ko ay isang himig na matamis. Muli kong inawit ang kapayapang langit. Sa krus kay Jesus kinamtan ang aking kapayapaan. Ang utang ko'y binayaran ng kanyang Kristo'y putungan ko, puso'y galak na totoo. Biyaya'y aking pinamo, nakaloob ni Kristo. Sa kapayapaan ni Jesus, ako ay ganiyang kuko at sa iya'y gusto.
Salamat sa Panginoon sa ating pong inawit at isunod po natin itong matamis, palasyo sa kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay nakaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklap. Walang sarili, tirahang tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Salamat sa Panginoon muli sa ating pong mga inawit na papuring awitin. At ngayon ay hilingin natin kay Brother Brian ng ating opening prayer. Hello po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal na kapila sa lahat. Tuloy po kami nagpapasalamat sa oras na binigay niyo ngayon sa aming ngayon sa gabing ito. Nawa po ay bigyan niyo kami ng magandang connection at katahimikan sa aming paligid upang kami makapagtipon sa iyong pangalan at makinig ng inyong mga salita. Gabayan niyo po kami at ang anak ninyong gagamitin na maghahayag ng inyong mensahe.
bigyan niyo po siya ng katalinuhan at bigyan niyo kami ng pangunawa upang unawaan namin ang mensahe nais mong ipahayag sa amin. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin sa gabing ito. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Brother Brian. At patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon sa mga ganito pong pagkakataon na kanyang ibinibigay sa atin para tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. At ngayon po para sa ating Bible study, ibibigay ko na po kay Brother Wilson Gutierrez po. Okay, mag-check mic lang muna. Magandang gabi sa bawat isa. Malinaw po ba ang dating? Yes po, malinaw po, Brother Wilson. Okay, salamat Brother Renmark. At tulad ng nasabi ni Brother Renmark, isang biyaya sa atin ang maging komportable yung ating youth Bible study o young adult Bible study. At noong nakaraan ay tinalakay natin ang isa sa mga mahalagang pagtitipon ng isang local church at sentro ng tunay na pagsamba, yung tinatawag nating breaking of bread. Kung di ako nagkakamali, ay yun yung naging pag-aaral natin. At ngayong gabi, sa biyaya ng Panginoon, isa sa mga mahalagang katuruan ng Biblia ang atin ding tatalakayin. At ang katotohanan ito ay tunay na naguhubog sa ating buhay, sa ating mga pagnanais, at lalo tigit ay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ang tinutukoy ko, ito ay isa sa mga mahalagang topic sa Bible na dapat na maliwanagan ng isang mananampalataya. Nang sa ganon ay lubos na mapagandaan ang bagay na ito. Ang topic natin sa ating Bible study, kung loobin ng Diyos, ay pag-aralan natin ito yung about sa rapture. Marahil ay yung iba sa atin ay sabihin na natin na ito ay lagi nating naririnig at yung iba sa atin ay alam na yung mga bagay na mangyayari. Pero maganda ito ay hindi lang natin malaman, kundi makita natin yung mga biblical na Paul, yung biblical na mga talata, sapagkat marami na rin ang nangangaral tungkol sa bagay na ito. Subalit kung minsan ay masasabi natin unscriptural. Una, ang salitang rapture, gusto kong malaman natin na ito ay isang event. Ito ay isang bagay na mangyayari pa lang, no? Na mararanasan particularly ng church o yung tinatawag na universal church ng mga mananampalataya. Bagamat ang salitang rapture, wala kang makikita sa Bible na word na rapture. Sapagkat ang salitang rapture, ayon sa aking pag-search, ang salitang rapture ay ginamit ng isang English theologians na si Jerome. At naging palasak o naging, sabihin natin na naging popular yung word na rapture sa pamamagitan ni John Nelson Darby.
sapagkat si John Nelson Darby ay mayroon din siyang mga translation na ginawa, mga commentary, mga Bible, no? At yun ang sa panahon niya ay lalong naging popular yung salitang rapture. Sapagkat yung salitang rapture ay galing sa Greek word na harpazo. Yun ang kanyang Greek word. Sapagkat ang New Testament ay naisulat sa lengguwahe ng Greek, samantalang ang Old Testament ay naisulat sa Hebrew word. At ang salitang rapture o rapere, ang ibig sabihin nito ay to caught up, no? At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16 hanggang 17, mababasa natin ito. Siguro ay maganda ay buksan natin. Kung meron tayong mga Bible, maganda makapag-notes din kayo. At dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 hanggang 17, sabi, ganito ang ating mababasa, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila. Yung salitang aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Sa English, ginamit yung salitang, then we which are alive and remain shall be caught up together. Ito ay isang pangyayari o event na mangyayari na itinakda ng Diyos, bagamat walang nakakaalam kung kailan mangyayari ito, pero maliwanag na ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon, at kung yung mga nabubuhay ay sabay-sabay sila na aagawin. Yun yung salitang rapture, rapere. At yan ang isang katotohanan na pinanabikan ng mga early Christian. Even yung mga early Christian noong panahon, mga unang Kristiyano ay pinanabikan nila na maranasan nila ang bagay na yan. Kaya nga dito sa Thessalonica, aralan natin ito sa ating Bible study. Nakita natin na bagamat alam nila, hindi ganun yung pagka-rooted nila sa katotohanan na ito, kaya nagkaroon sila ng kalumbayan. Meaning, to know that facts of rapture brings hope and joy. Kapag ka naging malalim ang pagkaunawa mo at ang pananalig mo sa katotohanan ito, ito ay nagdadala ng lubos na kagalakan at higit sa lahat ng pag-asa. Sapagkat oppositely, ang mga Thessalonians ay nalumbay sila, bagamat alam nila ang bagay na ito, subalit hindi ganun kalalim. Kaya napakaalaga nitong pag-aaral natin na ito. At ito ay isang event, no? Kaya ano kaya ang masasabi ninyo? Mamaya siguro para may discussion kayo bukas. Although naganda ako ng mga question din, no? Ano kaya ang nai-imagine kung
mangyayari ito ngayon. Siguro bukas yan ay talakayin ninyo. Kaya ano ang rapture? Ito ay isang event. Ito ay isang pangyayari, no? Merong dalawang bahagi itong part ng rapture. Kung titingnan natin, una, sabi niya, those who died in Christ resurrected first. Sabi rito, no? Dito sa verse, siguro, tingnan natin dito sa bandang itaas ng bahaging binasa natin. Ito sa chapter 4, sabi rito sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. Yun yung gusto kong tingnan natin, no? At na maliwanag na ang Panginoon personally. Kaya I believe na even ang ating Panginoon ay nananabik din na mangyari din ang bagay na ito. Kaya nga inihalin tulad ito sa pagkakasal, no, yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. At ganon ang damdamin ng isang lalaki na ikakasal, sapagkat ang lalaking ikakasal, sabi nga ni John, no, the Baptist, ay ang ating Panginoong Jesus. At ang babaeng ikakasal ay ang church. Personally, ang ating Panginoon ang siyang bababa. Yun yung traditional way ng wedding ng Jewish custom. Bago yung kasalan ay susunduin ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Kaya yun yung parable of the 10 virgins. May mga naghihintay na mga abay sapagkat susunduin ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. At mahaba yung celebration during ng wedding. Mahaba. At yun ay makikita natin sa panahon ni Samson. No? Mahaba yung, kaya merong mga riddle pa doon sa pangyayari doon kay Samson. For so many times ay ina-attempt na malaman ng mga kalaban ang source ng strength niya, sapagkat mahaba yung wedding ceremony ng Jewish tradition. Kaya ako'y naniniwala na ang Panginoon personally, siya yung darating, at ako'y naniniwala na siya'y nananabik. Kaya sabi rito, bababang mula sa langit. May isang sigaw, tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. All of this sound, no, kung pag-aaralan natin sa Old Testament, it is a power, it is a command. Yung trumpet is a call to unite or to assemble. Yan yung mga ipinapakita rito. Kaya yung rapture sa mababaw na salin titipunin. Tinawag ito na grand reunion. Ito ay reunion ng lahat ng mga mananampalataya. It is a great assembly. Even yung mga namatay ay muling mabubuhay. At kung tayo ay buhay,
kung darating ang Panginoon, hindi na natin mararanasan ang pisikal na kamatayan. Kaya ito yung rapture. Mabubuhay muna yung mga patay at tayong mga buhay, sabay-sabay tayo kukunin ng Panginoon. Subalit tayo muna ay bibihisan niya, no, ng bagong katawan, yung glorified body. Kaya doon sa 1 Corinthians, malinaw doon na bibigyan niya tayo ng glorified body. Kaya yung rapture meaning is to caught up. It is a event. Tinawag ito na blessed hope, mapalad na pag-asa. Kaya second, why will the rapture happen? Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kailangan gawin ng Panginoon ito? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, the one reason bakit kailangan ito, no? At makikita natin mamaya na bakit kailangan mangyari ito? Para tayo ay iligtas, to rescue believers from coming judgment. Ang sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sabi niya, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus which delivered us from the wrath to come. Tignan natin yung salita rito na iniligtas na. Hindi tayo ililigtas pa lang, no? Iniligtas na tayo. Kaya ito ay hope natin. Ito ay isang pag-asa sa atin. Kaya meron tayong assurance. Tayo na mga tunay na sumampalataya sa Panginoon ay mayroon tayong assurance. Meron tayong pag-asa na makakamtan natin, mararanasan natin ang bagay na ito. Tandaan natin ang kasabay ng rapture. No, kasabay yan. Habang tayo ay kinuha, mayroon namang ibabagsak dito sa lupa. Ito ay ang galit ng Diyos. Kaya ito ay tinawag na tribulation, kapigatian, kung saan ang maghahari sa mundong ito pagka wala na ang church ay walang iba kundi ang dyablo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng dyablo na tinawag na Antikristo at ang propeta na mangangaral na ipopromote itong Antichrist during that time. Kaya tatalakayin din natin yan. Natawag na tribulation period. Pag-aaralan din natin. Ang mahalaga, makita natin ito. Bakit kailangan tayo na agawin ng Panginoon upang tayo ay iligtas sa galit na darating dito sa mundong ito. And secondly, sa 1 Corinthians chapter 15, 51, 52, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung completion ng ating salvation, no? Kasi ang salvation natin ay merong past tense, present tense, and future tense. Yung tayo ay iniligtas sa lahat ng nagawa nating mga kasalanan.
Yun ang dahilan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nung tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay iniligtas sa lahat ng nagawa nating mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kapahamakan, doon sa walang hanggang kaparusahan. Iniligtas tayo ron. At yung present, iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya meron tayong sanctified life sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos na ipinagkaloob sa lahat ng mga sumampalataya. Ang pananahan ng Espiritu ang siyang pumapatnubay sa atin, nangunguna sa atin kung tayo ay magpapasakop sa Kanya. Namumunga ito ng banal na pamumuhay, yung sanctified life. Kumbaga, nakalagan tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya na-overcome natin. No? Nagtatagumpay tayo. Actually, tagumpay na tayo. Kaya lang, kailangan nating ipaglaban yung ating victory. Yun yung present tense ng salvation natin at yung future tense ng salvation natin. Ito yung ililigtas tayo ng Panginoon sa presensya ng kasalanan. At ang rapture, ang siyang panahon na ito, yung future tense. Sapagkat, ang sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:51-52, pero babasahin ko sa inyo. Sabi rito, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi daw lahat ng Kristiyano pala ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Narito sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ganito yung rapture, ganito mangyayari yung rapture. No, yung parang kisap mata lang. Twinkling of an eye, parang ipikit mo lang, parang napikit ka, ganun, ganoon. Ipinapakita rito yung walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. At ang sabi rito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Yun yung glorified body. Yung mga namatay, pagbangon nila, sila ay mayroong glorified body. At tayo naman, kung ngayon darating ang Panginoon, mababaguin din niya yung ating katawan. Ito yung completion ng ating salvation. Sapagkat lubusang wawakasan ng Panginoon ang kasalanan. Hindi lang yung nakaraan, hindi lang yung kasalukuyan, even yung future tense. Ito yung completion ng salvation natin. Ito yung ipinangako niya na tayo ay dadalhin niya doon sa walang hanggang buhay na kapiling niya na mayroong tinatawag na glorified body. At ang katawan na yan ay tulad ng sa ating Panginoong Yesus. Ayon dito sa Pilipos. Sabi sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20 hanggang 21. Sabi rito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, for our citizenship is in heaven.
Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, yung rapture, na siyang magbabago. Ito yung mga magaganap, mangyayari, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, yung simple body natin, simple nature natin. Tinawag siya na mababa, no? Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, o tinawag sa English na vile body. Ano yung ipapalit sa katawan natin na mababa, na makasalanan, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian. Yung kanyang glorious body, tulad ng resurrected body ng ating Panginoon. Ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Kaya, why will rapture happen? Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kailangan gawin ito ng Panginoon? Bakit kailangan niya tayong agawin? Una, para iligtas tayo sa parusa ng sanlibutan ito, para iligtas tayo sa galit ng Diyos. Pangalawa, upang maranasan natin yung completeness ng ating salvation. Sa ngayon, nag-i-struggle tayo, sapagkat nasa katawang mababa tayo. Subalit, in the future, sa pagdating ng Panginoon, ay papalitan niya ang ating katawan tulad ng katawan ng ating Panginoon. At higit sa lahat, para makasama niya tayo. Yun ang isa pa na napakaganda. Kaya, ang sabi sa John chapter 14, mga talata ito na tungkol sa pangako, katotohanan na sinabi ng Panginoon mismo sa kanyang mga disciple. Sabi niya, sa bahay ng, verse 2, sa bahay ng aking Ama. Saan ba yung bahay ng Ama? Where is the Father's house? Doon sa langit. Sabi niya, ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ang Panginoon, isa ito sa katotohanan na anong ginagawa ng Panginoon dun sa langit. He prepared a place for a prepared person. Nag-aanda siya ng lugar sa mga nakahanda na mga tao na tulad natin. Sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come again. And in what reason? And receive you unto myself. Muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Where I am, there you may be also. One reason bakit darating ang Panginoon, para makapiling niya tayo. What a time, no? Gaano kaya kasarap yung kapiling ang Panginoon. Kaya, siguro, ito yung discussion nyo rito, sulat nyo siguro, to personally come back for you. Ano yung damdamin mo kung alam mo na si Jesus ay babalik para sa iyo? Bukas siguro i-discuss nyo yan. Okay. Una, nakita natin kung ano yung rapture.
Nakita natin bakit kailangan mangyari yung rapture. At what will happen during the rapture? Mismo yung rapture, ano bang mangyayari? No? Sabi nga doon sa 1 Thessalonians chapter 4, balikan natin. Ano ba yung event na ito? Ano ba yung mangyayari? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Sabi rito, una yung presence ng Panginoon. No? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Personally, not the angel, siya mismo ang susundo. Ang lalaking ikakasal. No? Sabi rito, mga sounds ito. With a shout, trumpet call, at yung voice ng archangel dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Mga sound nito. Sabi nga ng isang commentary, only the genuine believer ang makakarinig ng mga sounds na ito. With a shout, parang noong buhayin ng Panginoon si Lazaro. Sumigaw siya, Lazaro, sabi niya. No? At nakita natin na si Lazaro ay lumabas doon sa libingan niya. Siya ay nabuhay na maguli. At sa Old Testament naman, sa Leviticus, kung mapapansin nyo, alam ko parang sa Leviticus chapter 17 ata ito. No? Ang Diyos nagpagawa siya ng trumpet na ginto kila Moises. Sinabihan niya na gumawa kayo. Para, sabi niya, para pagka tatawagin sila sa isang pagpupulong o yung assembly, ay ihipan lang yung trumpet para sila ay magtipon. At merong mga difference yan eh. Meron naman yung ibang ihip, ibig sabihin mayroong kalaban. But all of them are essential during the rapture. Kaya nandiyan yung archangel. Bagamat personal ang Panginoon ay bababa, kasama niya ang kanyang mga magigiting na anghel upang hindi makagawa ang kaaway, to secure every believer. Kaya ito ay sigurado na mangyayari at walang magagawa si Satanas, bagamat siya ang Diyos ng sanlibutan ito. Wala siyang magagawa sa pagkakataon na yon. At ito na yung tanda ng kanyang kawakasan. At dito na yung simula na ang tagumpay ng kamatayan ng ating Panginoon. Yung pagdating ng panahon na ito, itong event na ito, yung tinatawag na rapture. Kaya ito yung mga mangyayari, no? At ang sabi nga, lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon, yung mga namatay ay muling mabubuhay na mayroon ng glorified body, at yung mga nabubuhay naman ay mapapalitan din yung kanilang katawan. Kasi itong katawan na to hindi pwede sa langit sapagkat ito ay makasalanan. At malinaw na ang rapture ay hindi pa yung second coming. Kasi merong dalawang aspect yung second coming. Una, yung meeting in the air. Mahalaga ito na ang rapture ay meeting in the air. Ang sabi rito, then sa verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 5, then we which are alive, kung ngayon mangyayari ito, no?
tayo ay buhay, sabi niya, and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Parang ang meeting place natin ay sa clouds. Kaya tandaan natin, no, dito sa earth ay si Satan ay very powerful. Kaya nga napakahalaga na personal ang Panginoon ang siyang gagawa o bababa at susundo at kasama ang mga magigiting na mga anghel to secure this event. Ngayon, ang tanong, tayo ba ay handa o paano natin paghahandaan ang event na ito? Una, siguro yung tinatawag na spiritual preparation. Ano ba yung spiritual preparation? Ito yung pinakamahalaga na paghahanda. Hindi siya physical. Ito yung spiritual na paghahanda. Una, mahalaga na ang isang tao ay nakahanda siya. Mayroon siyang personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag na pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoon. Pagkatapos niyang marinig ang magandang balita ng kaligtasan. Yun yung sinasabi sa 1 John John 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap at sumampalataya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Yun yung first step. Ay hindi sumampalataya, kahit ikaw ay regular attendees, kahit ikaw ay masipag sa mga gawain pang iglesia, o maging dito sa ating youth, young adult Bible study, you are always present. Kung hindi ka patunay na sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon, ay hindi mo mararanasan ang bagay na ito. Siguro ang tanong, paano ko siya tanggapin? In a simple and sincere prayer. Lagi ko nga sinasabi yung A, B, C. A, accept that you are sinners. Panginoon, inaamin ko ako po ay makasalanan, papunta sa walang hanggang kaparusahan. And B, believe on the Lord Jesus Christ. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, naniniwala po ako na ikaw ang anak ng Diyos, na bumaba rito sa lupa, naghirap, namatay sa krus, at muling nabuhay para iligtas ako sa aking mga kasalanan. And C, confess your sins. Sabi mo sa Kanya, patawarin mo po ako. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. At tanggapin mo siya. Sabi mo sa Kanya, binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. As simple as that. And you become a sons of God. Ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. At isa ka sa makakaranas ng pangyayaring ito, ng event na ito, yung tinatawag na rapture. Mahalaga na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Sabi nga chapter 8, no? Verse 14 to 18. Tignan natin. Ang katibayan na tayo ay tunay na sumampalataya at tumanggap sa Panginoon. Ayon sa Roma chapter 8 verse 14, sabi niya, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkop
na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya sabi rin niya rito, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat maitumbas sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung paghahanda. Paano tayo? Anong magandang gawin natin habang inihintay natin ang event na ito? Dapat tayo'y handa. Spiritually. Hindi physical. Dapat ito yung matuon sa puso't isip natin. At tayo ay mamuhay na nakalulugod sa Panginoon. At kailangan din tayong, sabi rito sa 1 Thessalonians, no, chapter 5, verse 6. Sabi niya, verse 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Verse 5, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. Ito yung be awake, stay awake spiritually, be alive, kicking, sabi nga, no? Hindi yung matamlay tayo o inaantok tayo spiritually. Yung wala tayong gana sa mga gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung tinutukoy dito na stay awake. Huwag nga tayong mga tulog. Therefore, let us not sleep. But let us watch and be sober. Kasi mayroong mga palatandaan na binigay ang Panginoon sa kanyang pagdating. Siguro ito'y pag-aaralan din natin sa mga susunod. No? Kaya, be prepared spiritually. Be awake spiritually. And serve God faithfully. 1 Corinthians 15:58. Noong talakayan ni Pablo ang tungkol sa rapture sa 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi niya, kaya nga, yung salitang kaya nga, therefore, dahil nga itinuro niya yung about sa rapture, ito'y mangyayari sa isang sandali, sa isang kisap mata. Kaya nga, sabi niya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ito yung paglilingkod. Ito yung dapat nating gawin habang hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Preferred spiritually. Be awake spiritually. And serve faithfully. At paano natin ito gagawin? Share your faith to others. Yon ang tunay na paglilingkod. Yung tinatawag na Great Commission. Go ye into all nation and preach the gospel. Doon sa Marcos, maganda eh. Ang sabi niya, humayo kayo. Ipangaral ninyo ang magandang balita. Kaya, ito yung mga dapat nating gawin.
Kaya yung discussion natin dito, kung if Jesus came today, what would you want to fix or change in your life? Kung alam mo na darating na ang Panginoon, ano yung gusto mo na baguhin? Ano yung gusto mo na ayusin, baguhin sa buhay mo? Kaya napakahalaga na makita natin ang katotohanan na ito, na ang Panginoon ay darating na magmuli, yung tinatawag na rapture. Siguro, for the meantime, hanggang dito muna, pero sa mga susunod ay magpapatuloy pa tayo sa pag-aaral natin dito, no, sa ating tungkol sa rapture. Pero isulat ninyo yung mga discussion na aking sinasabi para bukas ay meron kayong mga discussion. Kasi ang sabi dito, yung pinaka-final nito, alam nyo, dapat lagi ito pinag-uusapan natin eh. Dapat lagi natin dinidiscuss ito, tayong mga mananampalataya. Ito na yung pinaka-final challenge natin sa ating memory verse, yung 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. Sabi rito, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Wherefore, comfort one another with this word. How can we do that? Okay. Ang rapture ay hindi para takutin tayo, no? Kundi tayo ay bigyan ng pag-asa, ma-motivate yung buhay natin para kay Jesus. Yun yung dala-dala ng rapture. Comfort, joy, encouragement. To live a holy life. To prepare ourselves spiritually. To serve the Lord faithfully. Kasi hindi mawawalan ng kabuluhan yon. Although sa iba ito'y nakakatakot, sa iba ito'y nakakakaba, pero nawa sa atin na mga tunay na Kristiyano, ito ay maging mapalad na pag-asa. Kaya siguro sa susunod ay magtatalakay pa tayo ng mga ilang katotohanan, no? Pero ang rapture ay tinawag na the rapture of the church. Ang rapture ay tinawag na imminent, meaning ang pagdating ng Panginoon ay walang nakakaalam. Ang sabi nga doon sa Matthew 24, siguro last na lang ito, bilang challenge sa atin na dapat tayo ay maging handa. Sabi rito, ito sa verse 40, 42, sabi niya, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa ay tunay na matanim sa puso't isip natin ang katotohanan ito. Yung rapture. Siguro magtatalakay pa tayo ng mga ilan pa sa mga susunod. Although ito rin tinatalakay ko sa ibang mga Bible study, pero mahalaga na ang bawat isa sa atin ay nakahanda sa bagay na ito. At huwag masayang ang mga panahon na ibinibigay ng Panginoon. The best thing we do to wait is to be prepared and serve faithfully ang ating Panginoon. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa
iyong mga salita. Salamat po sa pangako po ng aming Panginoong Yesus na siya ay muling babalik at kami po ay kukunin upang kami po ay ipagsama sa iyong walang hanggang kaharian. At kami po ay makapiling ninyo sa walang hanggang buhay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang oras na ito at itimo mo po ito sa aming puso. At nawa ay maging laman nito ng aming mga pag-uusap upang kami mag-aliwan sa isa't isa sa katotohanan ito. Sapagkat ito ang nagdadala ng kasiglahan sa aming pamumuhay bilang mga anak mo. Ito ang nagdadala sa pagnanais na makibahagi sa breaking of bread sapagkat sa tuwing alalahanin namin ang aming Panginoong Yesus, hindi lamang inaalala namin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, inaalala rin namin na siya'y darating na muli. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Naway masumpungan mo kami na laging nakahanda sa pangyayaring ito na itinakda mo para kami iligtas sa galit na iyo pong ibibigay sa mundong ito. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. Siguro ay kung may mga question ay mag-entertain tayo ng question at sana ay nasulat ninyo yung mga pagtatalakay na pwede nyong talakayin bukas. Balik ko muna sa ating MC. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa ating kapatid na nagbigay ng lesson ngayong gabi. Tulad ng nasabi ng ating kapatid ay open na tayo sa ating question and answer. Kung meron tayong mga question ay maaari tayong makapag-open ng mic at pwede rin naman na i-type sa ating chat box at ating babasahin kung meron tayong mga question. Ah, Sige, brother dyan po. opo, bali ano lang po, dun po sa discussion po, Brother Wilson. Parang bukas po yata is potluck. Baka po, ang alam ko po parang 9:30 tayo sa chapel po. Yan lang po. Okay, thank you brother dyan sa reminder. Parang wala na pala tayong discussion bukas. Okay, baka pwede na natin itong para kung walang mga tanong ay siguro ay papagsalitain natin ang bawat isa. Una doon sa what is the rapture, nakita natin yung kung sino yung nagsimula na gumamit ng salitang ito, no? At kung ano yung ibig sabihin ng rapture, rapere, ibig sabihin ito ay isang event. Ito yung discussion. Ano ba yung nai-imagine mo na kung mangyayari ito? What does caught up make you imagine? No? Siguro, bahala na si Brother Renmark na magtawag. Kahit natigi ilang minuto lang. Huwag masyado mahaba, i-concise. Ano yung nai-imagine mo? O pumapasok sa isip mo sa yung tayo ay kukunin ng Panginoon, aagawin ng Panginoon.
Unahin na ni Brother Renmark, tas magtawag na lang si Brother Renmark siguro. Ayan po, salamat po. Ako po, yung siguro po yung nai-imagine, ah, although kahit noon pa ay parang iniisip ko nga po kung paano yun mangyayari. At yun nga yung sabi nga kanina sa napag-aralan po natin, yung isang kisap mata lang siya, parang kukurap ka lang, ah, mangyayari na. Ah, iniisip ko din po yun yung pong mga sound, tulad po ng nabanggit kanina na mga maaari na mga mananampalataya lang yung makakarinig. Ah, siguro yung pong araw na yun ay kapag narinig natin yun ay puno ng kagalakan. Ah, parang sa akin parang hindi maabot ng isipan ko po kung kumbaga paano siya mangyayari na yun nga yung dahil nga kisap mata lang. Ah, kaya dun sa imagine yung parang yun nga yung sasalubungin natin ang Panginoon. Kumbaga lahat tayo ay sabay-sabay na ah, sasalubong sa kanya sa alapaap. Kumbaga dun magkikita-kita lahat. Ah, ayun po siguro yung sa akin yung naiisip ko. Kumbaga ah, yun yung sabay-sabay makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Ah, dun sa ganoong pagkakataon parang iniisip ko paano kung parang hindi ko siya maabot kung gaanong kagalakan yung mararanasan ng bawat mananampalataya dahil nga ah, Okay, siguro makakarating tigilang kay minuto Panginoon. lang, Brother Renmark, para lahat makapagsalita. Siguro ako umpisahan ko na rin. Alam mo, na-imagine ko 'to, eh. Pagka yung nag-rapture na, baka lalapit ako, kung makakalapit ako kasi marami tayo nun, eh. Kung makakalapit ako sa Panginoong Yesus, baka ibubulong ko, baka puwede naman po na i-roll call niyo nga po, si Brother Bong saka si Brother Tony. Kung halimbawa ngayong mangyayari, kasi parang yun yung nakakasabik, eh. Yun lang siguro, yun yung sa akin. Yun. Sige, yung iba, magtawag ka na lang, Brother Renmark. Mabilis lang. Pagganahin lang natin yung imagination. Okay po, next po natin si Brother Brian po. Ako po, personally, parang hindi ko siya masyadong iniisip. Siguro, yung dahil nga parang agawin, iniisip ko parang surprise, ganun. Siguro yun lang po yung sa akin. Si Brother Jan po. Sa akin dahil po nasabi nga po dun sa First Corinthians po yung First Corinthians 13:12 yung face to face. Iniisip ko po marami po tayo eh. Pero may chance po na makita po natin ang Panginoon face to face. Kasi sa mga event, minsan yun yung gusto mo mangyari eh, yung makita mo yung pinaka-host face to face, kung sa mga artista ganun po. Parang yun yung nakikita ko po doon na parang nakaka-excite na makita ang Panginoong Jesus, na parang VIP ka pagdating doon, hindi ka nasa malayo lang. Face to face mong makikita ang Panginoon. Siguro yun sa Si Brother Haven po. Nandyan po ba si Brother Haven?
Sige po, balikan po natin si Brother Hiben. Si Brother Ching po. Siguro yung sa akin yung parehas ng kay Brother Brian, hindi ko na masyadong iniisip yan, yung parang surprise nga lang din siya. Ayun, yun rin siguro yung sa akin. Brother Gab po. Nandyan po ba si Brother Gab? Sige po, si Sister Pat po. Sige po, si Sister K po. Sige po, si Sister K. Okay, sige po. Habang hinihintay po natin yung message din po ni Sister K, babasahin ko po yung sa iba pong mga kapatid na nag-send po ng kanila pong ito po kay Sister Pat. Ang sabi po niya, sa akin ang na-imagine ko po ay mayroong kagalakan at pag-asa na makakasama muli yung mga tao na mahal mo sa buhay na agad kinuha at ang pangako ng Diyos na muling magbabalik. Salamat po. Si Brother Gab po, siguro po sa akin walang katumbas na kasiyahan dahil makakapiling mo na ang Panginoon. Yan po. Kung nandiyan na rin po si Brother Haven, ay pwede rin po na mag-send po ng ayan, sabi po ni Sister K ay same daw po dun sa kay Sister Pat yung pong sa kanya po. Po, salamat po sa Panginoon sa mga naging ah, reflection din po natin kung paano po natin na ah, nai-imagine yung pong mangyayari sa darating po na rapture. At hindi po natin alam kung kailan po ito mangyayari, pero ngayon pa lamang po ay ako po personal ay nakikita ko po na ang bawat isa rin po ay ah, looking forward dun sa mangyayari po na rapture. Salamat po sa Panginoon. Meron akong second na Okay po, sige discussion, po. no? Una yung imagine. Siguro ito maganda to. Ano yung how can believing in the rapture change the way you live today? Meron bang ngayong nalaman mo o na-remind ka ngayon sa rapture? Meron ba na ano yung gusto mong baguhin o ano yung gusto mo na baguhin sa pamumuhay mo ngayon? Siguro yun, maganda rin ito. How can believing in the rapture change the way you live today? Yung ngayon, isipin mo, ngayong naalala mo o napag-aralan natin, ano yung iniisip mo na gusto mo na baguhin sa pamumuhay mo ngayon? Siguro unahin mo na, siguro kahit mga tigi-tigisang word lang o iklian lang natin
para hindi mahaba. Simulan mo na uli, Brother Renmark. Po dun, salamat po sa Panginoon. Sa akin naman po ay dun po sa pagiging handa po. Siguro lalo sa spiritual, yung laging mag-attend sa pananalangin at sa pagbabasa po. Yun po siguro yung sa akin. Siguro mas yun po, magpo-focus po sa mga ganun pong bagay. Next po kay Brother Brian po. Ako po siguro, wala namang yung malaking pagbabago. Pinapasalamatan ko naman sa Panginoon yung bawat oras, bawat araw na nabubuhay ako, na binibigay niya sa akin. At kung darating naman na siya ngayon, bukas, mamaya, siguro masasabi ko sa sarili ko na handa na ako. Yung panahon na nabigay niya sa akin is naging thankful na ako doon. At siguro yun lang sa akin. Brother Jan po. Siguro po yung more on sa investing nung time, nung mga bagay is dapat nga po dun sa bagay na spiritual. At saka yung resting, ibig sabihin yung yun nga yung dito kasi sa sanlibutan is wala dito yung comfort, dun nga yung rapture, yun yung parang dun mo ilagay yung comfort mo na kukunin tayo ng Panginoong Jesus. Yun lang. Brother Ching. Siguro yung pagiging handa para sa Panginoon, yung tsaka yung dapat yung lalo mong palaguin yung spiritual mo sa pamamagitan ng mga pag-aaral. Iniisip ko nga nun yan yung sinasabi lagi sa akin ni Tatang na basahin ko yung 12 Battles of Nel. Although sinusubukan ko naman siyang i-search, hindi ko lang talaga mahanap kung ano yung tama ba doon. Kasi yung iba parang libro siya na may bayad. Pero yun siguro yung sikapin natin na na talang kilalanin yung Panginoon. Yun siguro. Si Brother Haven po, kung nandito na po si Brother Haven. Si Brother Gab po. Ako po siguro, mas bibigyan ko pong oras at pansin yung para sa Panginoon, yung pong nakakalugod po sa Kanya. Babasahin ko naman po yung sa mga kapatid po na nag-message. Kay Sister Pat po, napakaganda po ng ating napag-aralan. Na-remind ako na lalo po makipag-fellowship at mag-grow spiritual life. Si Sister K po, para sa akin, yung lagi po magbasa ng salita ng Panginoon. Si Brother Haven po, para sa akin po, nakikita ko siya as time limit sa pag-share po ng magandang balita. Salamat po. Ito last. Total wala mga question eh. Dalawa ito. Pwedeng sabay sagutin. Ano yung nakaka-excite sa iyo sa rapture? At ano naman yung medyo natatakot ka o nako-confuse about sa rapture?
ano yung nakaka-excite sa'yo na gusto mo nang mangyari ito? O ano naman yung negative side na parang kinakatakutan mo na ayaw mo pa mangyari ito? O nagiging confusion mo? Sa akin po, kanina rin po habang pinag-aaralan po natin ay naisip ko rin po 'yon. Ako po 'yun po yung makikita po natin ng mukha ng Panginoon at 'yun nga wala na pong kahirapan. Ah, Do'n naman po sa kinatatakutan 'yun nga po yung family ko po na wala pa pong pagkakilala po sa Panginoon. Yung mga mahal sa buhay po ay parang ngayon pa lang ay nakikita ko yung kahirapan na daranasin kung sakali na dumating po ang Panginoon na hindi po sila sumampalataya po. Ah, Next po kay Brother Brian po. Ako po siguro sa kinatatakutan o yung excited, siguro parang neutral lang. Parang hindi ko naman minamadali at hindi ko rin naman sinasabi na parang hindi pa ngayon, hindi pa ngayon. Kumbaga, trust in Lord's perfect timing. Kung bibigyan niya pa tayo ng panahon, salamat. Kung darating na siya, salamat din. Siguro yun lang sa akin. Brother Jan po. Sa akin po, yung pong excitement na part, yung pong iwanan po natin yung sanlibutan, yung lahat po ng pain, yun nga pong sin, dahil po dun po yung perfect holiness. Yung naman na excited din dun, yung katulad nung nabanggit ng mga kapatid, makikita ang Panginoon, makikita natin yung ating pananampalataya. Kasi sabi nga pagka yung faith matatapos dahil nga darating yung time na makikita natin lahat ng pinapanampalatayanan natin. At makikita rin natin yung mga loved ones natin na naunang nakasama ng Panginoon na sa langit. Yun yung mga bagay siguro at marami pang excitement na part. Yung pinag-aaralan natin, yung mga reward, yung mga bagay na yon. Although hindi natin alam kasi kung kailan, pero pinaalam sa atin kung ano yung mangyayari sa rapture. Kaya yun yung mga bagay na lahat ng pinag-aaralan natin doon ay makikita natin. Tapos yung fear, yung una, yung kung yung may iwan nga natin sa sanlibutan, kung makasama rin sila sa rapture, dahil napag-aaralan din naman natin yung tribulation dahil hindi yun nakakatakot siya. Kaya hindi yung parang pag hindi sila nakasama is yun yung fear doon, although nasya-sharean ng gospel, matandaan man nila yon is nasa pagtitiis na din yung kaligtasan dahil magtatago, parang ganun yung fear dun sa may iwan. Ayun lang din po. Si Brother Gab po. Siguro po sa akin, yung pinaka-exciting part ko naman po sa rapture, yung pong makakapiling mo na po yung Panginoon, yung sabi nga po ng iba, yung hihiwalay ka na dito po sa sanlibutan na to. At yung nakakatakot naman po na part sa akin, yun nga po, yung tulad din po ng nasabi ng iba, yung mga family at friends na hindi pa nakatanggap sa Panginoon. Yan po siguro yung nakakatakot po na iniisip ko. Si Brother Ching po. Siguro yung exciting na part, yung wala nang kahirapan, yung kapiling mo yung Panginoon. At siguro yung kinakatakutan ko na part, although
pupunta na sa langit, siguro yung kinakatakutan ko na part yung baka yung isa nga, yung sinabi na rin ng iba na baka may maiwan na loved ones, yung mga hindi pa sumampalataya. At siguro sa akin na rin, yung parang in paano ba 'to? Yung parang hindi ko na alam yung, kasunod na mangyayari na although nasa Panginoon na masaya na, siguro yung parang kasunod pa na mangyayari nun parang hindi ko alam. Yun siguro yung sa'kin. Si Sister K po kung meron din po. Babasahin ko po yung sa mga chat box po natin. Kay Sister Pat po, natatakot po ako sa family and friends na hindi pa sumampalataya. Excitement na part is mawawala na ang kalungkutan at kasakitan. Kay Brother Haven po, yung makapiling po natin ang Panginoon. Yung mga may iwan na mahal natin sa buhay na madadanasan nila. Kay Sister K po, yung na-excite, may pag-asa na makita siya ng harapan, yung pinapangarap ng bawat mananampalataya. Yung takot po baka hindi ka pa handa o may mga bagay ka na gusto pang ayusin. Ayun po siguro. Sige po, meron Sige, pa po ba? siguro hanggang doon na lang muna tayo at magtutuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral regarding sa eschatology. Madadaanan natin yung mga judgment seat of Christ, kung ano yung nangyayari sa langit, no? Pag nandun na tayo. Kasi maganda rin yun, sabi nga ni Ching, ano ba ang pag nandun na tayo, no? Meron kasi yung judgment seat of Christ kung saan ibibigay yung mga gantimpala natin. Actually, yun yung mga exciting part din doon, bukod dun sa kapiling natin ng Panginoon. Wala na talagang ibig sabihin, wala nang ihigit doon na maganda, no? Yung exciting part. Pero meron din yung mga rewards natin, no? Kung paano natin ginugol yung buhay natin dito. Yun. At yun din yung kumbaga yung nakakatakot o hindi naman nakakakaba. Meron ba tayong ginawa? Meron ba tayong mga rewards sa Panginoon? Siguro yun. Kaya pag-aaralan natin yan, yung judgment seat of Christ, yung tribulation, at may kinalaman pa regarding sa eschatology. Siguro hanggang dito na lang muna at ibalik ko na sa ating MC para sa ating pagwawakas. Salamat po sa Panginoon sa ating pong napag-aralan, maging sa mga naging discussion at mga reflection natin. Salamat sa Panginoon. At bilang ating pagwawakas, hilingin natin kay Brother Jan ang ating closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa oras po na lumipas sa amin pong pag-aaral ng iyong pong mga salita. Nakapatungkol po sa muling pagbalik, pagkuha ng aming Panginoong Hesus sa kanya pong iglesia. Salamat po sa mga bagay po na patuloy po na natututunan po namin at nagbibigay hamon po sa amin habang kami po ay nandito po sa sanlibutan, na ang bawat isa po sa amin ay patuloy po na sumunod sa aming pong Panginoong Hesus, kung paano po niya kami kinomisyon po na ibahagi po ang mabuting balita ng kaligtasan. At bilang mga mananampalataya ay ituon po namin ang mga bagay po, hindi po dito sa sanlibutan po na ito, hindi sa mga bagay na spiritual. At nawa ang bawat isa po sa amin ay tunay po na maging handa spiritual makasama po sa event po na ito na amin pong pinag-aaralan ng Rapture. Salamat po sa lahat ng mga young adult na dumalo
sa inyo pong anak na ginamit, na naghayag po ng inyong pong mga salita. At ganoon din po sa lahat po ng nakapanood through online at makakapanood. Patuloy ang banal na Espiritu ang tumulong po para po maunawaan po ang mga salita po na nahayag sa gabi po na ito. Salamat din po sa mga reflection po ng bawat isa po sa amin. Patuloy ang dalangin po namin ang inyo rin pong pag-iingat po sa gabi po na ito. At muli po, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. God bless po. Salamat po. See you po tomorrow. Good evening and God bless sa bawat isa. See you all tomorrow. See you all tomorrow po.